bago mag-TV Patrol. Dahil tayo na rin ito, dapat ka, kahit na bariya-bariya lang pinayag na sa akin, aalsin tayo sa tubig na. Ako na! Ako na! Susunod mo! Sino ba? Nagsimula ang lahat sa isang pangarap. Maraming beses man siya nadapa. Hindi na ba ako mag-bid? Mahirap po talaga sa akin. Parang hindi ko na kaya. Kailanman ay hindi siya suko. Ako ang unang Pinoy Gymnastics World Champion. Congratulations, Carlos and Riel Yuno sa iyong mga saysayang panalo sa 2024 Paris Olympics. Ang kauna-unahang Pilipino na nagwahi ng 2 gold medals mula sa isang Olympic event. Sobrang nagpapasaya ako kay dahil hindi na ako pinabayaan sa journey ko. Maraming salamat talaga sa pagsuporta sa akin. Ipinagmamalaki ka namin, Carlos. Ang iyong kwento ay inspirasyon para sa bawat Pilipino. Sa mga pamilya kita, ay nabus kita, Pilipino. Mahalaga yung pamilya, mula ng Pilipino. Amin tayo mga Pilipino kahit may isang pamilya. Pagtalangga sa pamilya ang marka sa Pilipino. Isang asa mata mo, pamilya ka, anak, Pilipino. Iba-iba man ang binibigkas na salita, tayo ay isang pamilya sa diwa. Ang Agosto ay buwan ng Bilikang Pilipino. Ano ang tumunan mo sa buhay? Kaya yung nilalaman mo, yung nasama mo, sabi ko, papagay ko na ang sarili ko, ang lahat papasukin ko, aaseso. Ito bakit? Ito dahil. Kailangan mo ito. Sipag talaga. Hindi ko alam yung pera na ako. Especially already good at all. Pero it just pushed me more to gain iron. Ang tawag ko nga doon ay pamasahe sa langit. Kahit luka-luka, alam ng Diyos ko na nang ginong mabuti sa kapwa. Ikaw ang susi sa iyong tagumpay. May puhunan, kaya mo. Ito alas 4 ng hapon bago mag-go-in muli. Pinipitahan ng Kamara sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Ronald de la Rosa para sagutin ang mga tanong ng pinagsama-samang komite na nag-iimbestiga sa magkakaugnay ng uso ng pogo at iba pang illegal na gawain. Nagpapatrol, Winner Trend. Inaproba ng Kamara ang pagsama-sama ng para pagkasahin ng lahat ukol sa mga krimen na may pagkakan sa illegal na luga at mga umuloy extrajudicial killings ng Administrasyon Duterte. Iimbitahan ang ginawag na Quadco sila dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Ronald de la Rosa at dating Presidential Spokesperson Harry Roque para magbigay linaw sa mga issue. Isa sa mga nais nila doon na mga chairperson ng Komite kay Duterte ay tungkol sa Executive Order No. 13 na sinasabing nagbigay daan para sa pagdami ng iligal na pogo. Pati na rin ang papel ng dati ng economic advisor na si Michael Yang. Buying of properties, mga corporations, owned by Chinese. Yung mga drugs, entered in our country, for Chinese. Yung focus, planted a lot of criminal elements, perpetrated by Chinese. Diba? These are all connected. And because of this kind of interconnection, the implementation of all these orders, nagbunga ng mga extrajudicial rulings. Diba? That intertwined with drugs. Ito natin na ngayon, tago sa lahat. Over drugs. Yung mga Chinese national na pinagdito ng Filipinos, yung mga tao doon, tago sa kanila. So, ang kanang service. At ito kami, ano sabihin, you can cut subdivided land all. Kasi ito can save himself. Kanina sa pag-lead, muling iginiit ni Harry Roque na abogado lang siya ng World na nagpapaupas sa Lucky South 99. Wala ano siyang kinalaman sa pogo operations ng Lucky South 99. Sa kabila ng pagsama niya sa tanggapan ng Pagcor, tekas ang gaong na kumatawan sa kumpanya.
nandun po si Cassandra Ong bilang ahente ng Lucky South. Pero gaya ng sinasabi ko, yung pagiging ahente niya does not make her a shareholder or an officer of Lucky South. And since I represented an agent, ang ibig sabihin po, ang kliyente ko yung ahente. That you are exclusively limiting your services to this particular case that you have filed involving eviction cases or eviction case. Why did you have to go to platforms meeting and then make some follow-ups? Dagdag nga joke, isa na nagpapatakbo ng World at Lucky South dahil si Ong ang kumatawan sa World sa sunod na disagreement ng dalawang kumpanya. Habang ang kumatawan na si Lucky South ay si Ronaldin Paterna na nagsimula umano bilang receptionist at ginawang corporate secretary ng kumpanya. Itinanggi ni Paterna na may alam siya sa operasyon nito. Hanggang na yung pinag-iwan talaga sa isang So, corporate secretary ka, ikaw ang nililista ng lahat, ikaw ang nire-record ng lahat, pero hindi mo alam. Check, ABS-CBN News. Mga tagumpay na naisagawa ang Maritime Patrol at Resupply Mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR para tulungan naman ang mga livestock Pilipino sa West Philippine Sea. Pero, maliban sa pagtataboy ng mga cargo ng China, marami pang dinaing ang mga mangisda sa Pag-asa Island. Nagpapatrol, Jerry's Anak. Hindi na kayo makapunta doon. Kasi nandyan yung mga barko ng Chinese. October 2021, ang una namin nakilala si Lagi Hugo, leader ng mga mangingisda Pilipino sa Pag-asa Island. Sakit ng ulo na niya noon ang pagigipit sa kanila ng mga barko ng China. Hiniling na noon ang dagdag proteksyon mula sa pamahalaan. Makalipas ang halos 3 taon sa bago ng administrasyon, pinalitan namin siya. Nangingisda pa din sila sa Pag-asa. Pero nadagdagan pa ang kanilang mga problema. Sa pangingisda natin is yung nag-ahirap na yung isda kasi dahil sa mga illegal na activities ng Vietnamese. Mamatay na yung mga koraks, yung isda namin kung hindi na lang ito. Ayon sa mga mangingisda, lumalapit ng hanggang 1.5 nautical miles mula sa dalampasigan ng Pag-asa ang mga bangkang pangisda na gumagamit ng cyanide. Kaya tao nila, maya-maya po, ibawalin na naman. Ayun lang, yung gagawa natin yung mga Pilipino dito, tatapoy lang natin, hindi natin wala tayong power na ibulihin natin yun. Kasi baka maging cost ng magulong sila yun. Ayon sa Philippine Coast Guard, ina-action na Manila ang mga ganitong record. Ang aking ina-action na talaga mga report na kung saan sinasabing they are harassed or they are having difficulty na sa paligid ng asa na territorial waters natin. Kasabay ng sitwasyong kinakaharap ng mga mangingisda ng Pag-asa, nagaw mula sa isla ang mahigit sa dosenang Chinese vessel. Kung dati banyera ang mga nakuhuling isda ng mga mangingisda Pilipino dito sa Pag-asa Island, ngayon kakaunti na lang. Ang problema pa nila, mas dumadami na ang mga pamilya dito, kaya mas marami na sila naghahati-hati sa mga nahuhuling isda. Sa ngayon, nasa mahigit 300 individual na o 70 pamilya ang nakatira sa isla. Madami po sir dahil pumunta sila dito nagtatrabaho sa construction work. Halos kasi lahat ay marunong na mag-isda. Kaya kung pagdating sa pangangailangan, pag maganda ang panahon, dito sobra-sobra pa nga kasi ang consumer ay karamihan ay nangingisda. Naging matagumpay naman ang Maritime Patrol at Resupply Mission ng BIFAR para magbigay ng tulong sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Umabot sa mahigit 5,000 litro ng langis ang naipamahagi sa mga mangingisda kahit na matinding ginagabayan ng Chinese Coast Guard. Bagamat na mataan ng Chinese research vessel na Keshwe Sanghao at monster ship ng China sa bahagi ng eksploitasyon, naging ligtas naman ang lahat ng sumama sa misyon. Sabi ng mga mangingisda, mas marami na sa kanilang hanay ang nakakapag-reaksyon sa West Philippine Sea. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakakausap ng personal si Paris Olympics double gold medalist Carlos Yulo.
Ito'y para matalakay kung paano